Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagbigay na po ng statement si Presidente Bongbong Marcos through Yusek Claire Castro na sila daw po ay hindi open. Dito nga po sa suggestion ng ating mga ibang senador na gawing persona non grata itong ambassador nga po ng China dito po sa Pilipinas. Well, para sa akin mga kababayan, no, napaka-unrealistic po talaga nun. Kasi nga po, ang tawag nga po dito, kaya nga meron pong embassy at saka merong ambassador, ang tawag nga po dito is diplomasya. Oo. And then, alam din po natin mga streetways no, na kahit po merong gera, hindi po nawawala ang diplomasya. No? So, well, pag-usapan nga natin yan, no? So, ngayon, ito yung sinasabi ngayon natin, no? Ito, from GMA News. Sabi dito, no? Marcos rejects calls to declare China ambassador persona non grata. Di ba? So, second page sabi dito, sabi ni Yusek Claire Castro to, no? No, ang sagot ng Pangulo. Di ba? Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro said in an ambush interview. Di ba? So, basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklarang persona non grata ang isang ambassador, no. The answer of the President on calls, di ba? No, hindi raw talaga pwede. So, para mas maganda, mayroon siyang video dito, no? Panoorin natin to, no? Ano ba yan? Ito, sige. May moves from certain legislators na deklarang persona non grata ang Chinese ambassador over remarks he's been making. No! No ang sagot ng Pangulo. No. Kung na kailangan patapusin tungkol sa ganyang issue. So, sabi ng Pangulo, no. So he is strongly opposed to those moves. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklarang persona non grata ang isang ambassador, no. Salamat po. Oo. Baka sabihin na naman dyan ng mga bobong mga leaders, wala pala si Bangag eh. Wala pala si BBM eh. Takot pala, duwag pala eh. Ano ba talaga gusto ninyo? Ewan ko sa mga bobong mga leaders talaga na to, no? Wala nang ginawang tama talaga, no? O akala ko ba ang gusto ninyo magkaroon ng maayos na pag-uusap ang Pilipinas at China? O ito, sinabi na nga ng Presidente na hindi siya pabor na magkaroon nga ng persona non grata sa kahit sinong ambassador kahit sinong ambassador. Ngayon sasabi ng mga leaders, wala pa rin, duwag pa rin si Bangag. Ano bang gusto ninyo? Di ba? Pero by the way, mga kababayan, no, alam naman po natin na pinagmulan po talaga niyan. Di ba? Tungkol nga po ito talaga sa West Philippine Sea. Diyan lang naman talaga simula yan eh. Wala namang ibang pulot dulo ng ito nga pong ating conflict sa China. Dahil po sa West Philippine Sea lang po yan. And by the way, no, medyo ni-research ko nga po itong ambassador ng China. So malupit pala talaga ito, galing pala itong US. So ambassador pala ito ng China sa Amerika. Tingnan mo na siya mismo, pumunta siya mismo sa lugar ng kalaban niya. US, Amerika, di ba? Hindi siya pinapunta dito. So, alam naman po natin no, na sa China, sa Communist Party, no? Sa China Communist Party, sa CCP, bawal po doon yung freedom of speech. O kaya ngayon, ako lang dito, ano ba nanibago ba sa atin na tayo po ay nagpa-practice ng ating freedom of speech? Kaya bawal sila batikusin? Ganoon ba yon? Pero, on the other hand, mga kababayan, no, alam naman po natin no, na nagsimula po talaga na nagkaroon po tayo ng isang magandang foreign policy dyan po sa West Philippine Sea nung panahon po ni PBBM, noong 19 Congress lang po ito. At katuwang niya nga po dito, si Martin Romualdez, di ba? Nakita naman po natin no, na ang suporta po talaga ng Congress no, nung 19 Congress nga po dito sa West Philippine Sea, talagang matindi. Di ba? Nakailang hearing nga po tayo dyan. Di ba? Especially ito si Marcoleta. Si Marcoleta lang naman magulo sa totoo lang Ako talaga mga kababayan, no, nagdududa na po talaga ako dyan kay Marcoleta. Di ba? Isipin mo di ba? Pro-China tong hayop na to no? Kasi tingnan nyo to, no? Tingnan nyo to. May papakita ko sa inyo. Hindi yan si Yusek Claire yan Ito. Saan na ba yon? Yan, dito. So, ito. Yan. So mga kababayan, ang tawag po dito 10-dash line. Oo. Ito po ngayon ang pinaglalaban ng China. So, syempre mga streetways, tayo po, hindi po tayo papayag na ito po ay masakatuparan sa pamamagitan nga po ng
propaganda ng China. Ibig sabihin, yung guhit na yan, mga streetwise, yan daw po yung claim ng China. Sa kanila daw po yan. Di ba, ang kapal ng mukha, di ba? O ngayon, diyan naman simula talaga yun. Kaya naman pala itong sila Tito Soto, no? Nagbanggit ng ganito. Sabi ni Tito Soto, di ba? Soto, make Chinese Embassy Deputy Spokesperson persona non grata. So, wag po tayo masyado maniwala kay Tito Soto sa pagkakataon na to, kasi mukhang galit lang ata siya dito. Hindi talaga ako agree dyan na magkaroon ng persona non grata ang isang ambassador. Kasi po tuloy po natin yan sa China di ba? So, speaking of Marcoleta, mga kababayan, no? Wala pong bansa ang naniniwala po dito sa 10-dash line po na yan. China lang po mag-isa. At saka si Marcoleta. Oo. Hindi, tandaan natin mga kababayan, no, na ang usapin po ng West Philippine Sea ay hindi lang ito basta-basta tungkol sa teritoryo. Siyempre mga kababayan, patungkol din po ito sa soberanya, batas ng Pilipinas, batas ng buong mundo, di ba dangal nating bilang Pilipino, at saka interest po ng bayan. Isipin nyo yan kung kapag nasa katuparan po nila itong 10-dash line po na to, yung malampayan na yan, baliwala na sa atin yan. Mapupunta na pa sa China yan, especially itong bago nila nakuwang oil, dyan po sa tabi ng malampaya, sa China na rin po mapupunta yan. Alam niyo, napaka-basic naman talaga na usapin ng West Philippines, yung kailangan na natin dito intindihin. Pero, itong mga pro-China senators po na to talaga, sila po talaga yung napakawalang kwentang mga tao. Tingnan mo itong si Marcoleta, naniniwala po sa 10-dash line. Sino sabi niyan? Si Carpio. Ito sabi ni Carpio, no? Saan na ba yun? Dating Associate Chief Justice Carpio. Sabi niya dito, tingnan nyo. In the world that is supporting China's position that Wait. Ito, yan. there is no country in the world that is supporting China's position. Tama nga. Sige nga, kayo nga. Diyan sa mga pro-China senators, no? Sinong alam ninyong bansa ang sumusuporta diyan sa 10-dash line po na yan? Wala, di ba? China lang. China lang, di ba? That it owns almost the entire South China Sea under the 10-dash line. Nobody supports, maybe it's only Marcoleta, but no state supports China. We have the states that have made this announcement support us. Di ba? So, gagot si Marcoleta talaga, no? Malamang, ako naniniwala talaga ako, no? Na ayaw man aminin ni Marcoleta na siya ay pro-China. Pro-China po yan. Kapal ng mukha na matandang yan, Tingnan nyo, pupunta po doon sa Chinese ambassador, makipag-meeting mag-isa. So, syempre, may agenda political po yan. Actually, mga babayan, no? Hindi na po kailangan ng China na sakupin tayo, Di ba? Kinakatakot ng ibang mga kababayan po natin at kahit din na rin po ako, no, na tayo po masakop ng China. Hindi na po kailangan gawin ng China nun. Ang gawin lang po ng China, may panalo nila si Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Yun. Sure ball na po yun. Masasakop na po tayo ng China nun. Ewan ko ba, no? Pero by the way, tulingan natin. Sige, ano pa kayo? Sara Duterte pa more. Sara pa more, mga tanga. Kasakopin na tayo ng China. Na walang kahirap-hirap. Putang ina yan. Sige. Yung 10-dash line, nobody is supporting it except China and Marcoleta. Tama si Carpio dito. Di ba? So, tandaan natin yung sinabi ni Marcoleta, no? Sabi niya nga daw po, wala daw pong West Philippine Sea. Hindi daw po totoo yun. Gawa-gawa lang daw po natin yun. Hindi gago nga, no? So, ito pa, ito yung sinabi niya, ito. Kaya ngayon, binarangaw si Marcoleta noon. Sabi ng mga experts, no? Experts refute Marcoleta. West Philippine Sea is real. Real. Di ba? Tangin naman Marcoleta, totoo yung West Philippine Sea. Totoo yung West Philippine Sea, buha ng ina ka, kalbo. Gago, ewan ko ba, no? Ba't nyo kasi binoto to? Hindi ko talaga alam sa inyo. Ba't nyo binoto si Marcoleta? Alam nyo namang walang gagawin tama yan. Isipin niyo mula nung naupo si Marcoleta dyan po sa
Senado, may ginawa bang tama yan? Hindi nga. Lahat na lang po ng kawalang yan, ginawa na po niya na. Oh, pro Duterte, pro mamamatay tao. O ginugulo yung Blue Ribbon Committee. O, pro China, nakapag-meeting sa China. O, anong ginawang tama ni Marcoleta? Ba't nyo kasi binoto? Kasi ako naniniwala ako no, na ang bumoto po kay Marcoleta, hindi lang po talaga DDS. No, marami po talaga, especially po pag nung in-endorso ni Mayor, in-endorso ni Congressman. Alam niyo mga kababayan, no, ito yung sinasabi natin dito eh. Nakawa po natin yung pattern kung paano po nanalo si Marcoleta ng eleksyon. No? Dala-dala po siya ng Iglesia ni Cristo. O ganun, syempre, for example, si Mayor. Di ba si Mayor, tatakbong Mayor sa lugar nila. Syempre, buong Pilipinas po talaga, humihingi talaga yan ng endorsement sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, may kapalit po yan. Ang kapalit po niya na, o sige Mayor, endorso ka namin. Pero sa sample ballot mo, ipasok mo si Marcoleta. Ayun po yun. Di ba? Kaya po nanalo si Marcoleta dahil po ito po'y kasunduan ng mayors kasi rekta po pag mayor eh. Rekta po sa tao yan eh. Oh, syempre sample ballot. Kayo naman, ito mga bumoto naman kay Marcoleta na kahit ayaw ninyo porkat sinabi ni mayor, naniwala naman kayo. So ano? Di ba? So ayun na. Ako ba? So by the way mga kababayan, so kayo po no, ano masasabi nyo nga po dito sa pagbanggit nga po ni PBBM no na hindi talaga siya pabor na maging persona non grata itong si ayun yung ambassador ng China, nakalimutan ko yung pangalan niya, walang yan. Di ba? So ngayon, isipin nyo no, ako talaga namimiss ko talaga yung mga panahon ng 19th Congress. Kung saan nga po na si Martin Romualdez po yung may hawak ng House Speaker nun. Kasi sobrang vocal po talaga ng Congress nun regarding po sa West Philippine Sea. Di ba? Talagang pinanindigan po talaga nila yan. Di ba? Naalala nyo, di ba? Sila JJ Suarez, di ba? May mga interview sila dito sa mga sa mga pro-China vloggers. Eh ngayon, ano na ngayon? BoGD, ano na? Nangyari? Oh. So yun mga ka-streetwise, no? So yun. So ano masasabi nyo nga po dito? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, di ba? So, so syempre dyan din po sa Team Replay, di ba? So pa-like, pa-subscribe, di na makalabisan, pa-share na rin pa ng content natin ngayon, no? So thank you mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you, salamat, and babush!